Natin Senator J.V. Ejercito, Chairperson, Senate Committee on Ethics and Privileges. Senator, magandang umaga. Si Joel, si Lala po ito. Good morning po, Senator. Magandang umaga rin na Joel at Lala. Opo, magandang umaga. Nakabalik na ang inyong lakas matapos po kayong magpasko sa ospital. Pero mukhang marami kayong tatrabahuin. Nabuo na ba yung Ethics Committee ninyo, Senator? Opo, finally kahapon Joel, Lala, nabasa na in plenary yung mga huling membro kaya kompleto na constituted na yung Ethics Committee. No, kasi na naging problema, pinailan ako ng kaso, release na ako sa duty ka lang, hindi pa nako-constitute ang Ethics Committee at that time kasi nga dumaan ng budget hearings tapos nagkaroon ng BICAM. So hindi nagkaroon ng pagkakataon na mabuo itong mga member committee. Pero kahapon, finally ay nakompleto na and mag-organizational meeting na kami siguro by next week. Okay, kanina kausap namin si Senator Antonio Trillanes at binabanggit niya, bibigyan pa niya ng konting palugit, di ba, Lala? 6 na buwan. 6 na buwan. Sa kanyang tansya, baka daw Mayo, mag-file siya ng ethics complaint laban kay Senator De La Rosa. Kung hindi po ito magpapakita po sa mga session po ng Senado. Usually, ano ba ang proseso ng pagpa-file ng complaint laban po sa isang senador, Senator JV? Kung meron complaint, talagang magpa-file lang siguro sa committee, sa Ethics Committee. Tapos, i-vet yan, isi-schedule natin no, sa mga miyembro natin. At tayo naman, collegial body tayo, kung ano magiging desisyon ng committee, susundin po natin. At syempre, titignan kung ano po ang may grounds doon. No? Titignan din siguro yung mga ebidensya at yung mga dokumente kung talagang ito'y pwedeng ituloy no ang kaso. So i-vet muna yan bago natin po i-announce kung sino po yung mga may kaso ng napinahin po sa Ethics Committee. Okay. Senator, sa akin lamang po, kailan ba nagiging concern na ng Senado yung pag-absent ng isang senador? Kasi iba-ibang timeline. Like for Senator Trillanes, 6 months. Dati po sa kaso ni Senator Ping, 9 months lang nawala. Ay, ano ho ba talaga? Meron ba talaga tayong black and white na ilang araw, ilang buwan mawala para maging concern ng Senado? At Senator moto JV? proprio kayong sumilip nung problemang yan. Initially kasi binasa ko yung rules kamakailan. Ang nakalagay doon, yung sa kasabi rin ni Senate President Vicente Soto na isa sa mga most experienced, na you can only compel a member to attend, no? If a quorum is needed. Kumbaga talagang hindi mo hindi mo inuobliga na pumasok ang mga miyembro except kung kinakailangan ng quorum. Pero yan ay magiging depende rin no, sa pag-uusapan ng committee ng mga miyembro. So magdi-deliberate tayo. Tsaka ang committee members natin, pantay yan. 3 sa minority, 3 sa majority. So you can be rest assured na magiging patas ang committee. Parang may gray area din po doon kasi parang sabi nga nagfa-function din naman siya kahit hindi pumapasok sa opisina, may staff din naman siya. So technically, he's working. Paano po ba natin babalansehin yun, Senator JV, yung kaso ni Senator De La Rosa? Well, yan ang mahirap talaga rin, Dala, no? Kasi as you said, gray area. Sabi naman na functioning din ng kanilang office. So siguro yan that will depend on the sa appreciation na lang ng committee members, no? Kapag nagkaroon na ng masusing investigasyon, kung talaga nag-progress na itong complaint, kung nakita nila na may grounds, then it can progress. No? Pero kung hindi naman, it can be outright be dismissed. Mula po nung, isa na lang po, Sige. po nung yan, nawala nga, nag-missing in action si Senator Bato, nakausap nyo ba? Meron bang maaring pakikipag-ugnayan, filler? So ano po bang maaring update sa kanya, Senator JV? Wala eh. Wala pa kaming balita. Nung dati, nagte-text pa siya sa Viber group, no? Ng Buong Senate. Pero lately, hindi na siya masyadong active, no? Pero sabi naman, yung kanyang office ay functioning naman, skeletal force, may mga pumapasok naman. So, yun lang ang sabi. Alright, but there has to be a complaint
dapat merong mag-file ng complaint bago nyo po silipin yung kaso ho ni Senator De La Rosa. Tama ka, Joel. No? Wala pang kasing complaint kaya hindi pa Okay. sinisilip. At nasabi ka ni Senate President Soto, siya ang nagsabi na yun nga, nung tinanong yung kailan ba pwedeng, anong grounds kung pwede na siyang bigyan ng aksyon. Sabi niya, yun nga, sa kanya nanggaling na you can only compel pag kailangan ng quorum. Pero sa ngayon ay tignan natin, no? Wala pa namang complaint. Ay, hinintay natin. Tsaka ngayon, at least buo na po yung ethics committee. At least may mga aalalay sa atin po dito. Okay. Yung complaint kay Senator Chis Escudero, ngayong buo na po ang Ethics Committee, paano po ang magiging disposition niyo po doon? Ganun din. We will siguro i-vet muna natin, no? Lahat ng ethics complaint. Pero ano tayo, no? As chairman, siguro ang magiging policy natin, first in, first out. Kung ano po yung depende kung sino yung pinakanaunang nag-file na kaso, unahin po natin. Yung kay Senator Chis, pang-apat pa yan. Actually, may natatlo pang nauna dyan. So, hindi naman pwedeng dahil pinipinit nung si Aceron, na unahin yung kanya, iuunahin yung kanya, first in, first out tayo dito. So, may sinusunod tayo mga rules. Alright. Senator JV, salamat sa oras mo. Maraming salamat Mag-ingat po, ka. Good Senator morning. JV. Salamat din po, Joel and Alala. Thank you. Senator JV Ejercito, Chairman, Ethics Committee, makakapuso ng Senado. Ang oras po natin, Hilingan, walang pinoprotektahan.